Dumating sa tanggapan ng PNP-CIDG ang mga dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Ito'y matapos silang imbitahan para makapagbigay salaysay sa kanilang naging karanasan kay Coach Tab Baldwin. Magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, sino-sinong players ng Ateneo Blue Eagles ang dumating dyan sa CIDG at ano yung naging salaysay nila? Yes, Cheryl, no, tama ka dyan. Inimbitahan nga ng PNP sa ADG ang ilan sa mga dating miyembro ng Ateneo Blue Eagle para ibigay yung kanilang salaysay o ikwento yung kanilang naging karanasan doon sa yearly team building sa ilalim ng pamumuno ni Head Coach Tab Baldwin. At sa ngayon, no, ang nakita natin na pumasok sa tanggapan ng CADG ay nasa 10 katao. At ang ilan sa na-identify natin dyan ay si Anton Asisio, Mike Nieto at Tyre Tio na kung matatandaan natin, Cheryl, no, kamakailan ay muling naungkat yung kanilang podcast noong 2022 kung saan kanilang binanggit yung military-like training na naranasan nila habang nasa Dipolo, Aurora noong ito yung nasa ilalim pa rin sila ni Head Coach Tab Baldwin. Sa ngayon yung iba pang personalidad na nakita nating pumasok sa tanggapan ng CADG ay bine-verify pa natin. At Sheryl, regarding doon sa kanilang napag-usapan sa panayam dito sa mga dating players na ito, ay hindi pa naglalabas ng statement at hindi pa rin hindi pa natin nakakapanayam itong CADG Director Alexander Morico, pero babalikan natin yan kung ano nga ba yung kanilang napag-usapan dahil sa ngayon ay ongoing pa rin yung imbitasyon ay yung pakikipag-usap sa kanila, Cheryl. May koordinasyon ba ang CIDG sa medical experts para matukay yung aligasyon tungkol sa umano'y sobrang tindi ng training ng mga Ateneo athletes? Yes, Cheryl. Sa ngayon, hindi pa nabanggit ng CIDG kung meron ba silang panayam at meron na ba silang pakikipag-usap sa mga eksperto with regards to the medical aspect nga nitong brutal or meron bang forced physical activity. Sa ngayon, ang alam pa lang natin, Cheryl, yung naging post-mortem examination na kung saan nga ay asphyxia by drowning nung naging kamatayan ni Rene Baterbonia. But sa ngayon, Cheryl, wala pa silang nababanggit kung meron na ba sila o nakapagbulog na ba sila sa ilang medical expert, Cheryl. Ano ang susunod na hakbang ng investigasyon sa pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili? Yes, Cheryl. Sa pagkakaalam natin, Cheryl, at ito na rin yung base sa salaysay ni DILG Secretary John Becremulia, yung nakaraang linggo ng kanilang investigasyon is the fault-finding investigation, habang yung ngayon naman is yung kanilang fact-finding exercise or investigation. Sa ngayon, kahapon matatandaan natin na yung unang sabina kung saan yung 5 opisyal ng top management ng Ateneo ang pinatawag dito sa tanggapan ng CADG kung saan ang dumating lamang is si Athletics Head Department Emmanuel Fernandez. At dahil dyan, meron silang ikalawang sabina na ilalabas ng CADG at balak silang ipatawag this week din o ngayong linggo din sa Friday upang muling ipatawag itong 4 pang opisyal na hindi nagpakita kabilang si Coach Tab Baldwin. Habang bukas naman, Cheryl, inaasahan natin na ito namang mga players na kasama during the team building ang pupunta dito sa CADG upang sila naman ang makapanayam ng CADG. So, Cheryl, i-clarify ko lang, no, itong mga nandito na dating player ng Ateneo Blue Eagles ay nandito sila sa investigasyon, hindi sila ipinasagpina, habang yung mga darating naman bukas na mga players ay may sagpina sila as per the invitation din ng CADG. Pero sa ngayon, Cheryl, aabangan natin yung magiging susunod pa na aksyon sa investigasyon ng CADG kaugnay sa insidente ng pagkalunod niya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.